Sa loob ng 9 na araw, marami nang sumubok sa pinag-uusapang 4-point line. Ang isyu ay hindi rin nakaligtas sa mapanuring sagot ni Kyle Kuzma ng Washington Wizards na nasa bansa dahil sa kanyang Kuz Manila Tour. Sa tanong ng media, may mga inamin siya tungkol sa 4-point area na ipinatutupad ng PBA. Bukod dyan, sinabi rin niya na nabulungan na siya ni Jordan Clarkson at Jalen Green. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe or like na lang muna para pare-pareho tayong updated. Sa patuloy na usapin tungkol sa bagong rule ng PBA na 4-point shot, lumalabas na tila mabenta ang nasabing rule sa players. Base sa itinalang stats ng PBA na nakuha ng Inquirer, marami ng tira ang pinakawala ng players. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ni Jonas Terrado sa kanyang report sa Inquirer. Para sa mga sumusubaybay, 30 sa 138 na birada ang ginawa mula sa lagpas sa 27-foot distance para sa 21.7%. Isang clip na nagbibigay ng malaking improvement para sa natitirang season. Okay, so sa loob ng 9 na araw, nagsimula kasi ang PBA Governors Cup noong August 18. Sunday po yon sa Araneta Coliseum. 9 na araw lang pero meron na tayong naitalang 138 na attempt. 3 po yung naipasok po doon. Ibig sabihin, bagamat may mga issue na kasama dito, parang hindi alintana ng players. Mas bumabanat sila doon. So ang tanong is bakit? Parang ganito lang yan eh. Kung ikaw yung player or players, mas gugustuhin mo talagang bumira sa 4-point area. Kasi mas malaki yung chance na magbigay ng bentahe ang bagong rule na to ng PBA, lalo na kung nasa gipit ka na sitwasyon. Yung tipong nag-ahabol ka sa dulo ng laban, di ba? Okay, sabihin natin, lamang na 3 yung kalaban mo. Tapos konti na lang yung oras. Andun ka sa nasabing area. So mas kakamada ka talaga doon. Ibubuhos mo talaga yung lakas mo doon para sa opportunity na magtala ng panalo dahil sa 4-point area. Hindi lang doon, pinaluluwag din kasi ng 4-point area ang depensa ng kalaban mo. Mas nabubuksan ang depensa ng kalaban kapag bumira ka doon. At kapag pumasok yung tira mo, mas mag-benefit ka kasi nakita ng kalaban mo na kinaya mo yung area na yun. So natural, mag-a-adjust talaga sila. Siyempre, pabor yun sa kasama mo sa loob. Nag-open sila bigla ng linya sa loob dahil sa 4-point line. Ang usapin ng 4-point line ay hindi lingid sa bumibisitang NBA player na si Kyle Kuzma ng Washington Wizards. At nang makausap ng media, hindi na ito nagatubili pa. Kaagad siyang nagbigay ng magandang pahayag tungkol sa issue. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Kyle Kuzma sa report ni Kate Reyes ng Spin. 100% sa tingin ko maganda yun sa laro. Magbibigay kasi yan ng mas maraming space at saka lahat naman tayo tumitira din sa tres eh. Medyo bad shot lang kung ganun kalalim ang kukunin mo dahil hindi naman talaga kailangan kasi wala yung linya. Pero marami naman sa atin na nakakashoot ng ganun kalayo. Kung titingnan natin mabuti yung sinabi niya, pwedeng sabihin na playing safe siya doon kasi andito siya sa Pilipinas kung saan nagpapatupad ng 4-point shot ang PBA, di ba? Pero hindi ganun yung dating eh. Pabor siya kasi tama yung sinabi niya na lahat naman kayang bumato ng tres. So parang sinasabi niya, bakit hindi sa 4-point shot? Kaya din natin yun. Kinaya nga yung tres eh. Konti lang naman ang lamang ng tres at 4 kung sukat yung pagbabasehan. Yung tres, may sukat siya na 22 hanggang 23 ng talampakan. Yung 4-point shot, meron naman siyang 27 na talampakan. Konti lang, di ba? At dagdag na rin natin, marami din ang tumitira ng ganong kalayo nung wala pa yung 4-point line para sa isang tres. Sa analisa ni Kyle Kuzma, magbibigay yun ng mas malawak na espasyo sa player. Totoo yun, at kasama doon yung pagluwag ng depensa ng kalaban. Sa patuloy na pagsagot ni Kyle Kuzma tungkol sa usapin ng 4-point shot, inamin din ito na magugustuhan ng NBA fans ang nasabing bagong rule ng PBA. Binanggit na rin ito sa nasabing interview na tila mas papabor ang isyu kay Steph Curry na kilala sa kanyang matulis na tres sa bawat bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Kyle Kuzma sa report ni Kate Reyes ng Spin. Sa tingin ko mas magiging dramatic to para sa NBA at malamang na magustuhan din ng fans. At si Steph Curry, malamang mas makakakuha siya ng mas maraming puntos. Okay, so yun ang dating sa kanyang 4-point shot. Posibleng magustuhan din ng fans sa NBA. Para sa akin, pwede kasi mas bibilis yung laban eh. Mas magbubukas ng makabagong technique mula sa coaches at mas magkakaroon ng opportunity ang players na kumamada. At kapag mas kumakamada yung players, andun of course ang participation ng fans na nanonood. Meaning, mas magiging involved ang fans sa ganung aspeto. Pero syempre, hindi natin alam kung gagamitin ng NBA ang rule na yon. Kasi dati, initsapwera na nila yan eh. Hindi na nila binigyan ng pansin. Depende na lang siguro yan kung gusto ulit nilang gumawa ng panibagong rule sa liga. So, usapin kay Steph Curry, totoo naman yun. Mas magkakaroon ng chance si Steph na magtala ng mas maraming puntos dahil sa 4-point shot. Kilala kasi siya sa ganung birada eh. Doon siya deadly pero sa ngayon, walang kasiguruhan yan sa NBA. Sa pagbisita ni Kyle Kuzma sa bansa para sa kanyang Kuz Manila Tour kung saan nagsasagawa siya ng ilang activity katulad ng basketball clinic, hindi na rin niya ikinaila
na nabigyan na siya ng tips ng mga kaibigang Philam NBA player. Narito ang panghuling pahayag ni Kyle Kuzma. Tutuan natin sinabi niya sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. First time ko dito at gusto ko talagang pumunta dito. Marami akong kaibigang Pilipino katulad ni Jordan Clarkson ng Utah Jazz at Jalen Green ng Houston Rockets. Dalawa sa mga barbero ko rin sa States ay mga Pinoy din. Marami na akong narinig tungkol sa Pilipinas at sabik lang akong makarating dito. Obviously, malaki ang bentahe nang meron tayong mga kababayang Philam NBA player. Sa ganung aspeto kasi or sa ganung paraan, mas nakikilala yung Pilipinas pero alam din naman kasi ng buong mundo kung gaano tayo kahok sa larong basketball. Kung paano natin minamahal ang basketball, hindi lang dito sa ating bansa or yung PBA natin, kung hindi maging ang NBA. Sobrang panatiko talaga yung mga Pinoy. Kaya sa sobrang pagkapanatiko natin, minsan lumalagpas tayo sa limit eh. Nagiging kritiko tayo nang hindi natin sinasadya, nang hindi natin alam. Pero sabi nga nila, at the end of the day, mahal na mahal natin ang larong basketball. So guys, maraming salamat.